Ang nakita nyo ngayon ay isang 4-channel DVR. Mapapansin nyo, meron niyang BNC. May output tayo dyan na hanggang 4 lang na kaya na analog camera ang pwede natin may connect. Marami nagtatanong sa akin dito sa vlog, mga comment, at pati na rin sa mga customer ko. Tinatanong nila kung pwede pa raw dagdagan. Ang sagot dyan ay yes and no. Depende. At kung sakali naman pwedeng dagdagan, anong mga device ang kailangan bilhin? Saan makakatipid? May ipapakita akong iba't ibang senaryo para malaman nyo kung alin yung pwede sa inyo. Kaya huwag kayong alis, panoorin nyo hanggang huli at siguradong may mapupulot kayo dito. Promise, may matunan kayo dito. Sa bandang huli, may ibibigay ako sa inyong mga tip at saka mga advice kung ano yung sa tingin nyo ang babagay sa inyo. Ito yung DVR na i-demo natin. Papakita ko muna sa inyo kung anong model number. Yan. Importante kasi yan. DHXBR5104 HS-X. Pasensya na kayo, tinakpan ko yung serial number. So, may ibig sabihin yan yung model number na yan. I-search muna natin sa internet kung pwede talaga na magdagdag na ang camera. So, punta na tayo sa computer. Okay, sige. Pag narito na tayo sa Google Chrome, siyempre type natin dito sa search bar yung model. Actually, na-search ko na yung kanina. So, yun na DHXBR5104 HSX. Dali, gawin natin. HS-X. Yan. Okay. So, number 1 sa listahan, from Dawat Technology mismo. Click na natin para makita natin yung specs. Palakihin natin para naman makita nyo. So, kung mapapansin niyo ito, nakasulat na rito, malaki, yung pinaka-model number. Ewan ko, siguro, hindi naman siguro lahat, baka yung iba sa inyo, hindi pa masyadong naintindihan yung kung ano yung mga nakasulat na letra at saka number dyan. Meron tayong future video na gagawin dyan. Para hindi kayo maligaw tungkol sa mga model number, ano mga ibig sabihin yan. Pero for this video, ipapaliwanag ko ng konti. So, ganito yon. Pag sinabing DH, ibig sabihin yan, dawa. Pag sinabi namang XBR, ang ibig sabihin yan, hindi sa NBR. Siya ay isang analog na DVR, pang-analog na camera. At yun namang 5, sana nasusundan nyo, yan naman yung series. Itong series na ito ay light series. Iba pa yung Pro, may Pro series pa eh. Tapos ito namang 1, ito naman yung dami ng hard disk drive na pwede nyong ilagay. Yung bay, yung pinakang slot. Meron kasing DVR na dalawa yung lagayan ng hard disk drive. At ito namang 04, ito yung channel number. Kung 8 channel, 08 yan. Kung 16, 16. Kung 32, 32 nakalagay dyan. Ito namang HS, kung di ako nagkakamali, ito ay size yata ito ng casing. Pero anyway, para sa future video, gagawa tayo ng video tungkol dyan. Merong makikita tayong maximum 6 channels IP camera inputs. So, ibig sabihin, ito na yun. Ito na yung sagot sa isang tanong natin kung pwedeng magdagdag. Pero ito, may konti pa akong paliwanag. Bakit sinasabing maximum? Bakit sinasabing channels IP camera? Ano nga ito? DVR nga ito. Pang-analog na camera nga ito. So, ito yung paliwanag dyan. Pagdating nyo sa may bandang ibaba, bandang kaliwa, meron tinatawag na IP camera input. Nakalagay dyan, 4 plus 2. Yung ibig sabihin yan, itong 4, ito yung analog. Sana nasusundan nyo. Ito naman ito yung IP camera na pwede. Ibig sabihin, 4 plus 2. Pero pwede rin naman gawin yung lahat ay IP camera. Wala ng analog. So, ibig sabihin, hindi nyo na masasaksakan. Pwede saksakan, pero hindi gagana yung analog camera. Kumbaga, filled up na. Maximum na nga ng 6. Pag nalagyan mo ng IP camera ng 6, na-set mo na siya, hindi mo na malalagyan. Pero meron akong reservation doon kasi hindi rin maganda yung lahat ay gawin mong IP camera, yung lahat ng 6. Tapos matataas pa yung resolution. Minsan magsasuffer yung bandwidth at saka yun nga, yung resolution. Baka hindi mag-display ng maayos. Kasi itong DVR na ito ay hindi talaga siya intended for IP camera. Pero yun nga, to solve the problem, tungkol doon sa kung gusto nyo magdagdag ng camera, ay pwede. So, yun. By the way, itong pinuntahan natin na website, ito yung datasheet ang tawag dito. Sa isang araw, sa future, meron din tayong video gagawin dyan para maipaliwanag sa inyo kung ano yung mga entries dyan.
Yan, 'di ba? Nakalagay, main processor, operating system, mga analog, mga HD CBI camera, HDTBI, etc., etc. Pag-usapan natin yan sa future video. Kaya, lagi lang kayong nakaantabay dito sa channel kung pwede mag-subscribe kayo. So, balik na tayo. Punta naman tayo sa DVR. So, magsimula muna tayo sa initial setting. Saksak muna natin ang power. Yan. Tapos, saksak na rin natin yung mouse para makontrol natin. Siyempre, dito sa USB. At saksak na rin natin yung ating display cable na VGA cable lang. So, hindi yung HDMI. Yung internet, saan natin isaksak. Takbuhin muna natin itong ating DVR. Okay, so kung napapansin nyo, ang nakikita nyo ngayon ay 4 na square lamang. Ibig sabihin, di tama. For channel DVR, 4 na display lang. Kung subukan natin na lagyan ng 6 na camera, kung may choices dito. Kung mapapansin nyo, walang choices. Hanggang 4 lang talaga. It's either isahan or 4. Walang 5, walang 6, walang 9. So, ganito lang gagawin natin. Right click tayo, main menu. Punta tayo dito sa camera. Punta tayo dito sa channel type. Mapansin nyo, naka-check lang yung auto. So, 1, 2, 3, 4. Saan nasusundan nyo? Yung 5 and 6, meron pa palang channel 5 and 6 pero walang check. Walang box dito sa auto. Dito sa dulo, makikita nyo, merong box ng IP. Yan o. By the way, ito nga palang CBI, ito yung kadalasan DAWA, HD CBI yan. Ito naman AHD, ito naman yung sa mga generic. Yung TBI ay wala dito sa listahan. By the way, yung TBI nga pala ay Hikvision. So, I don't know kung bakit wala dito. So, para gawin nating 6, ito na ha, may solusyon na pala. 5 to 6, channel 5 to 6, pwede natin checkan yan. Yan. Kapag in-apply natin, magiging 6 na. Pero bago tayo mag-restart, bago tayo mag-apply ng changes, subukan natin gawing digital lahat yung channel. So, tanggalin natin yung auto, lagay natin dito sa IP. At checkan na rin natin yung 5 and 6. So, ibig sabihin, possible pala na maging 6 na digital camera. In other words, itong 4 na BNC na slot na ito ay hindi na ito gagamitin. So, pwede palang digital lahat. Unfortunately, pag ginamit mo itong 6 na digital camera, ay meron niyang tinatawag na catch. Kumaga, merong hindi rin maganda kasi pag resolution ang pinag-usapan, baka medyo mahirapan pag mataas ang resolution. Secondly, yung bandwidth, may kinalaman din yon. So, saan natin mag-usapan yon sa ibang video na siguro. Kung hindi ko nagkakamali na-discuss ko yon doon sa mga ibang video ko na dati. Nakalimutan ko lang kung anong vlog number yon. Basta tungkol sa kung paano palilinawin yun . So, anyway, sige, balik tayo dito sa, ilagay mo natin sa auto, yung 1, 2, 3, 4, ibig sabihin, analog, at yun namang 5 and 6 ay gagawin natin digital. Okay, so apply na natin. Pag in-apply natin yan, magre-reboot yan. Okay, so, yan. Pagbalik nyan, kung dati kanina, 4 na channel, 4 na square ang nakikita natin, ngayon, magiging 6 na yan pag bumukas. So, sige, hintayin natin. Magre-reboot na yan. Yan. O, mapasin nyo, naging 6 na. Pero, hindi pa tayo dyan nagtatapos. Kasi, marami pa tayong gagawin. Paano nga natin mapapagana yung digital camera na yun? Yun nga yung katanungan kanina na ano pa ang mga device na dapat natin bilhin or kailangan. Okay? So, sige, set up natin kung ano yung mga kailangan. So, magsimula muna tayo dito sa PoE switch. Pero hindi ko nire-recommend. Kung isang camera lang naman ang idadagdag nyo, tingin ko mas maganda, ganito lang bilhin nyo. PoE injector. Okay? So, passive nga lang siya. Samantalang itong PoE switch ay active.
So, naipaliwanag ko na doon sa isang vlog yon, panoorin nyo na lang. Okay, so, i-power up na natin ang mga device na kailangan. Siyempre, unahin natin yung internet. So, ito yung internet natin. Okay, so, siyempre, saksak natin dito sa uplink yung internet natin. Galing doon sa router. Yan. So, wala pa siyang power. Lagyan natin yung cable para sa network ng DVR. Okay, so ito, dito tayo sa uplink 2 para magkaroon ng network ang ating DVR. Okay, tapos, by the way, ito yung gagamitin nating camera. Luma din to, pang ano namin to, pang test natin. Siyempre, i-ready natin yung camera natin. Yan. Tapos, siyempre kailangan natin ng cable, UTP cable. So, ito, meron tayong cable. Saksak natin sa camera. Yan. Yan. By the way, ang ating camera nga pala, ang ating cable na gagamitin nga pala ay yung 1236 data lang. Nandito natin saksak sa PoE number 4. And lastly, teka, wala pang power ang ating PoE switch. So, wala tayo ng power. Ito yun. Ready na yan. Saksak natin sa likod. Dito. Okay. Yun. So, yun. Tingnan natin. So, meron tayong internet. Meron tayong network connection sa DVR. Papunta yun. Ito namang isa ay papunta sa camera. May power na ang ating PoE switch. Mapansin nyo, may ilaw. So, kailangan nating i-detect na lang yung isang camera. O, huwag nating isipin yung yung analog camera kasi wala naman talaga. Kasi ito yung mouse natin. So, unang gagawin natin, pwede natin click yung plus sign na yun. Kita nyo ba? Ako natakloban. So, pinagpalit ko lang. Nilipat ko dito sa number 1 slot. Kumbaga, pero 5 yan ha. Click natin yan. Plus. Tapos, device search. Natin. Oops, walang na-detect. Bakit walang na-detect? Walang na-detect. Baka maluwag. Walang na-detect ulit. So, punta tayo doon sa camera registration. Right click, main menu, camera. Doon sa registration. Yun, sana nasusubaybay nyo. Yan. Narito na pala tayo. So, ibalik natin to sa initialize. Kasi ang camera na yan ay dati ko na na-initialize. Device search tayo. Kaya natin kung makikita. Okay. Ay pa rin. Yo, naging green na. Ibig sabihin, gumana na. Okay? So, yan. Ito yung camera na yan. Yan, kita nyo. O, yan yun. Yan. Okay? So, yun. At kung sakali naman ay choice nyo itong gumamit ng PoE injector as against dito sa mas mahal na PoE switch, so siguraduhin nyo lang na ang inyong cable ay na-test muna natin, kasi baka mamaya mali nga yung pagkaka-crimp natin, baka masira pa yung camera natin. So, sa isang video, sa isang vlog, pinaliwanag ko na maselan ang passive PoE. Itong PoE injector, isang klaseng passive. Hindi siya marunong makipag-negotiate. Basta na lang siya magpapadala ng 48 volts. Ayun, para sigurado tayo na wala tayong alalahanin, testingin muna natin yung cable natin kung talagang maayos. O yan, kita nyo naman, no, nasusundan nyo. Walang nililigtangan.
walang baligtad. So, ibig sabihin, okay itong cable natin. Okay. So, saksak na natin dito sa POE. Yan. Ito yung diretso sa camera. Yan. So, diretso yan sa camera. So, dahil hindi pa natin ay sasaksak yung power, so, hindi pa siya gumagana. Hindi siya po umiilaw. So, saksak natin to ngayon dito sa power outlet. Yan. So, sabihin, may power na siya. Pero, hindi pa siya kukonect sa ating monitor. Okay, dali lang. Hindi pa siya kukonect dyan. Wala pa. Kasi nga, hindi pa tayo nakakonect sa network. So, ibig sabihin, lilinyahan pa natin yung isang butas na yun, yung LAN na yun, lilinyahan pa natin ng isa pang Ethernet cable. So, ito nga yun. Okay? So, para sure ball, yan, ito naman ilan lang, okay lang na data lang ang ating ikabit dito. Okay? So, kabit natin dito. Tapos, dito na rin natin saksak. Kunwari, ito ay, itong sinasaksakan natin ay working as a network switch, not PoE switch. So, pag ginamit mong cable ay ganito, data lang, ang trabaho nito ay para magiging network switch lang. Okay? Saksak natin. Ayan. So, tingnan natin kung papasok dito sa ating monitor. Okay. So, yun. Nag-display na. Diba? O, yan. Nag-display na. Okay? So, ulitin ko ha, para hindi kayo malito ha. Ang ginamit natin ay PoE injector. Yan. Yung PoE port, diretso siya sa camera. Yan o. Diretso sa camera. So, ibig sabihin, pinapaweran itong passive PoE 48 volts itong ating camera, which is dina-downgrade naman niya or ni-step down niya into 12 volts kasi 12 volts lang naman talaga ang kailangan niya. Tapos yung network, ito, yan, nakasaksak sa salan, yung gray na yan na Ethernet cable, dumiretso yan dito sa PoE switch. Ang trabaho nitong PoE switch ngayon sa setup na ito ay isa siyang network switch lang. Bakit ko sinabi? Kasi putol yung ating power. Yun nga, yung blue at saka brown. So, magtataka kayo, bakit na-misplay? Diba? Bakit hindi nagbanggaan ng mga kuryente? Kasi itong PoE switch, ang kuryente niyan palabas. O, diba? Dapat pupunta yan dito sa kulay gray na cable. Papunta dito sa PoE switch. Bakit hindi siya nagbanggaan? Kasi ang naging trabaho lang nito ay network switch lang. Smart siya. Marunong siyang makadetect kung anong present setup mo. So yan. O, display na. May camera. Hindi nag-conflict. Okay. So ngayon, ito naman, subukan naman natin na paganahin dito sa tinatawag na network switch lang. Hindi natin gagamitin itong PoE switch na yan. Mapansin nyo, ililipat ko itong internet natin. Yan, ilipat natin dito sa network switch. Baliktad pala. Okay, so saksak natin dito yung internet natin. Yan. Tapos itong cable ng papuntang dito sa DVR, saksak natin dito sa isa. By the way, atin munang i-power up ang ating network switch. Pasensya na kayo, medyo nakakahilo. Power up muna natin ang ating network switch. Yan. Yan. So, tingnan natin kung umiilaw. Oops, umiilaw. So, ngayon, iba-bypass natin itong PoE switch. Tatanggalin natin muna itong PoE switch. Hindi ka matanggal. Hindi matanggal. Ayan.
bypass natin to. Tanggalin muna natin yung PoE switch na yan para hindi nakakalito. Sa ngayon, ang ginagamit natin ay isang network switch lang. So meron siyang internet, meron siyang papunta dito sa DVR. So ibig sabihin, online to, may network yan. Ngayon, gagamitan ulit natin ng PoE injector. Ito passive. So yung isaksak ulit natin, yung ginawa natin kanina. Okay, so saksak natin yung camera, saksak natin sa PoE. Ayan. Tapos yung network, yung LAN, saksak naman natin dito sa isang cable sa kulay gray. Baliktad. Yan. Tapos saksak natin dito sa network switch lang. So ngayon, hindi na natin ginagamit yung saksak natin dito. Natin kung papasok. Okay? So tingnan natin. Abangan natin kung ano mangyayari. Tingnan natin kasi kung ano kung defective to. Defective nga ito. Ayun. Gumagana naman. Ayun. So gumana rin. Ibig sabihin sa pamamagitan ng network switch, nakakonect ito sa internet, nakakonect din dito sa DVR para may network at online ng ating DVR. Tapos yung gray na yan na cable, ito Ethernet cable, nakakonect doon sa LAN ng ating PoE injector. At ito naman kulay blue, nakakonekta dito sa camera. So gumana rin siya. So yan. So ngayon yung mode natin, gumamit tayo ng network switch. Kanina ang ginamit natin ay PoE switch as network switch. Ginamit din natin itong PoE injector. Okay? So yun, solusyonan natin yung problema natin doon sa kung gusto nyo magdagdag ng extra camera hanggang 6 maximum. At least doon yun sa 4 ports DVR. Sa 8 ports DVR kaya hanggang 12. At sa 16 ports DVR, kung hindi ako nagkakamali, kaya hanggang 24 camera. Pero may reservation lang ako doon, ha. Yung IP camera na idadagdag nyo ay may limitation yon in terms of resolution at saka yung bandwidth. Kasi pagka tinaasan mo naman yung camera, nagkakabit mo, baka hindi rin gumana. Kasi normally, ang DVR, mababa yung bandwidth at mababa lang yung resolution ng kaya. Pero ang alam ko, 6 megapixel kaya. Pero pag dumami na yung camera, baka yung bandwidth naman na mag-suffer. Baka hindi nyo mapadisplay ng sabay-sabay lahat. That's one reservation. Number 2, yung kung gagamit kayo ng PoE switch, ito kagaya ito, waluhan to, di ba? So, dahil maximum lang tayo, yung sa demo natin at least, yung 4 channel DVR hanggang 6 lang maximum, hindi nyo rin magagamit lahat ng butas na yan. So, meron naman lumabas ito na 4 ports lang. So, hanggang 2 lang talaga. Hindi nyo rin magagamit yung extra 2. So, ngayon, siyempre, medyo mahal din to. Di ba? Kanina sinabi ko kung saan kayo makakatipid. So, choice nyo naman yon. Pwede naman ganito ang bilhin nyo. PoE injector. Kunwari, isang camera ang dadagdag, pang 5 lang, kagaya nung ginawa natin sa demo. Isang ganito lang kailangan nyo bilhin. Ang problema dito, hindi nyo pa rin siya mapapagana nang wala nito. Kailangan nyo pa rin ng isang network switch. Kasi nga, dadami na yung kailangan mo. Kailangan mo ng internet. Kailangan mo ng papunta doon sa DVR. At kailangan mo din yung camera, yung pang 5. So, pag wala nito, hindi magkakaigi. Pero kung yung inyong router ay may slot, kadalasan yan 4, normal yan sa Converge saka sa PLDT. Kung may slot pa kayo doon, pwedeng doon kayo kumuha. So hindi nyo na kailangan bumili ito. Sa Converge, alam ko pwede. Pero sa PLDT, number 1 lang ang may network connection doon. Yung number 4 nga nakareserve nila sa signal eh. So ibig sabihin, kung ganito yung bibilhin mo at yung modem mo, inuulit ko lang para ma-remind kayo, kung ganito ang bibili mo, tapos ang iyong internet ay available yung LAN port number 2, number 3, number 4. So mas nakakatipid kayo dito. Kung 2 camera, siyempre 2 ganito ang bibili nyo. So kailangan nyo pa rin ng isa pang port ng ganito. Kung kayo may katanungan, don't hesitate na ilagay nyo dyan sa ibaba sa comment section. Kung nagustuhan nyo itong video ito, sana i-like nyo. At mag-subscribe na rin kayo at i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo na mga DIYers, na mga nagtitipid. So
So yan, nasagot na natin ang katanungan. Yung susunod na video nga pala natin, tungkol sa kadugsong parang continuation pa yung addendum. Meron pa kasi akong hindi natakal doon tungkol sa POE. Meron tayong tinatawag na enhanced POE, aabot ang 800 meters. Hindi ko natakal yung sa last two parts. Yung tungkol doon sa bakit yung cable na ganito ay napatakbo ko yung camera ng sinasabi ko ay ang power ay gumagana dito sa blue at saka brown. Pag-usapan din natin yun. At yung pinagkaibahan ng mode A at saka mode B, yun yung susunod na video tungkol sa POA. Kadugtong yun. Bye-bye. Diyan na lang kayo. Sa susunod na video, magkita ulit tayo.